pagkakasabi, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that soever believe in Him shall not perish but have an everlasting life. Sa Tagalog po, sabi po dito, 1:3:16, sapagkat kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kung kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, na kung sino palataya sa kanya ay hindi mapapahamak, bagkus at magkaaroon ng buhay na walang hanggan. Buhay na walang hanggan po ang plano ng Diyos sa buhay ng bawat isa, mga minamahal. Sabi po sa Bible, dalawa lang daw po ang pupuntahan ng tao pag siya po ay namatay. Ang una po ay ang langit, para sa mga taong kumilala, sumampalataya, gumawa ng mabuti, naglingkod sa ating Panginoon, nagsisi sa Kanya mga kasalanan. Sa langit daw po mapupunta ang taong yon. At ang pangalawang pupunta at tao, kami minamahal, sabi po sa Bible, wala pong iba kundi ang impyerno. Para sa mga tao pong hindi sumampalataya, hindi nagsisi sa kanyang mga kasalanan, gumawa ng masama, mga kaibigan, sa impyerno daw po mapupunta ang taong yun. At ang mas naaalungkot, mga kaibigan, ito dito sa Bible, ang kabayaran sa kasalanan ay kamatayan. Ang sinasabi pong kabayaran sa ating pong mga kasalanan na kamatayan ay dito sa lupa, kundi kamatayan po dito sa impyerno. Hindi po kamatayan sa lupa, kundi kamatayan po sa impyerno. Yun po ang sinasabi ng Bible. Mga minamahal, ang mas nakakalungkot, sabi po ng Bible, walang matuwid, wala ni isa. Lahat po ay nagkasaka sa paningin ng ating pong Panginoon. Kung lahat po pala tayo, mga minamahal, ay nagkasala, lahat po pala tayo ay dapat napunta sa impyerno pag tayo po ay namatay. Ngunit salamat po, mga minamahal, dahil sa pag-ibig ng ating Panginoong Jesus, ibinigay niya, inalay niya ang ating buhay, ibinigay niya ang kanyang buhay para sa atin, ibinigay niya ang kanyang buktong na anak. Wala pong iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Alam niyo po ang ginawa sa ating Panginoong Jesus, binugbog, nilatigo, pinahirapan, pinako sa krus ng walang kalaban-laban. Mga kaibigan, 2,000 taon na po ang nakakaraan. Sa gitna ng tila isang maras na digmaan, si Jesus po yung hari na puno ng dugo ang kanyang katawan. Koronang tinik sinabit sa kanyang ulong nasasaktan, habang naririnig ang sigaw ng kanyang mga itinuring na kaibigan. Ipako, ipako, yun po ang tunog na gumimbal. Ipako, ipako, ang mga anghel nagkagulo sa senaryong hindi lohikal. Ipako, ipako, yun po ang litrato ng tunay na pagmamahal. At sa mga oras na yun, sa kanyang balikat ipinasan isang krus na mabigat pa sa kanya, habang unti-unti siyang nadarapa. 1, 2, 3, 5, ilang beses pa, hindi na maalintana. At sa wakas, nandoon na po siya sa bundok ng Kalbaryo, inilabas sa mga pako. 1, 2, 3, inangat siya, tinaas siya, tinis niya po yung pagmamaltrato. At sa mga oras na yun, narinig po ng mga nagkaantsaw ang mga sundalo. Tapos na, yun po ang sambit niya. At sa pagsambit niya po ng tapos na, doon niya po sinimula ng simula upang palayain tayo sa ating mga kasalanan. Bigyan tayo ng pag-asa sa ating mga pagsubok na pinagdadaanan. Bigyan po tayo ng kagalingan sa lahat ng ating mga karamdaman. At higit po sa lahat, bigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Kaibigan, marahil ngayon ay wala ka pa. Pero dahil naririnig mo to, ngayon ay nasa isipan ka na niya. Ang sino, ang saan, ang kailan, ang bawat sagot sa iyong mga pinagdadaanan. Kaibigan, pinagpalit niya yung kaharian, binaba niya yung trono, nabuhay bilang tao, namatay para sa akin at para sa iyo. Ang mga sugat sa kanyang balikat sumisigaw ng kagalingan, nagsasabing hindi ka na uuwing luhaan. Ang koronang tinik na sa kanya isinuot, nagpapalaya sa lahat ng iyong takot, nagsasabing hindi ka na uuwing puno ng lungkot. Ang krus sa kanyang balikat pinasan, nagsasabing bitbit ka niya ang mga kasalanan mo, ang mga karamdaman mo, ang mga problema mo ay kanya nang dala. Kaibigan, sa oras na ito, lumapit ka sa kanya, magtiwala ka sa kanya. Kaibigan, may plano ang Diyos, may gagawin ng Diyos sa buhay mo. Ang tanong, kaibigan, sa gabing ito,
Nais mo bang tanggapin ang regalo ng Diyos, kaibigan, sa buhay mo? Nais ko pong manawagan sa bawat isa. Sino po ang nagnanais tanggapin ang regalo ng Diyos? Pwede po bang maitang yung isang kamay? Pwede po bang paitaas ang isang kamay bilang tanda ng pagtanggap sa ating Panginoon? Nakikita po ng ating Panginoon na mga amin na yan. Kayo po dyan. Tay, nais po bang tanggapin ang ating Panginoon? God bless po. Kayo po dyan, ma'am, sir. Nais po bang tanggapin ang ating Panginoon? Pwede po bang maitang yung isang kamay? Mga minamahal, sa gabing ito, kung nais niyo pong tanggapin ang ating Panginoon, nais ko po kayong anyayahan sa isang maikling panalangin dito po sa harapan. Pwede po kayong lumapit, inaanyayahan ko po ang bawat isa. Kaibigan, kung nais mong tanggapin ang ating Panginoon, lumapit ka sa Kanya, kaibigan. Mahal ka ng ating Panginoon. May plano ang Diyos sa buhay mo, kaibigan. Nagagawin ng Diyos sa buhay mo. Kaibigan, lumapit ka dito, huwag kang mahiya, kaibigan. Matagal ka nang hinahanap ng ating pong Panginoon. Lumapit po tayo sa Kanya, magtiwala po tayo sa Kanya, kaibigan. Tanggapin natin siya bilang ating pong Panginoon at tagapagligtas sa po ng ating Panginoon. Ang sino mang tumanggap sa Kanya ay nagkaroon na ng karapatan na maging anak ng Diyos at magmana ng buhay na walang gan. Guys, kung manawagan, sino pa po ang nais lumapit? Tara po, dito po sa unahan, tanggapin po natin ang ating pong Panginoon. Lumapit po tayo dito. Sige po, sa mga gusto pong tanggapin ang ating Panginoon, nananawagan po ako sa bawat isa, tayo po ay mananalangin ng pagtanggap sa ating Panginoon. Minsan pa, aruin po natin itong panalangin na ito, na personal po natin panalangin. Huwag po kayong mag-alala, hindi po ito panibagong reliyon, hindi po ito panibagong sekta. Mga minamahal, alam ko po na lahat po tayo ay may mga reliyon na kinakabilangan. Mga kaibigan, relasyon, hindi po reliyon ang aming dala. Mga kaibigan, sapagkat, mga kaibigan, wala pong reliyon na makakapagligtas, kami ang Diyos lamang po. Makakatulong meron po, kaya napakahalaga po na lumapit tayo sa ating Panginoon. Tayo po ay mananalangin sa ating pong Panginoon. Sabayan niyo po itong panalangin na to. Ito po ay panalangin ng pagtanggap, pagsampalataya sa ating Panginoon. Simulan na po natin. Isipin po natin na ang ating Diyos, ang ating pong kinakausap. Repeat after me this prayer, and I believe after this prayer, your life will never be the same again. Sabihin po mo po ang ganitong panalangin. Ulitin po natin, sabay-sabay po tayo. Sabihin po natin, Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, na makapangyarihan sa lahat. pangyarihan sa lahat. Marami pong salamat Marami pong salamat sa iyong pag-ibig, sa iyong pag-ibig, sa iyong pag-asa sa iyong pag-asa na inaano. na inaano. Patawarin mo po ako Tawarin mo po ako sa lahat sa lahat ng aking mga pagkaamali, ng aking mga pagkakamali, sa lahat sa lahat ng aking pong mga kasalanan ng aking pong mga kasalanan na aking pong nagawa na aking pong nagawa mula nung ako'y bata mula nung ako'y bata hanggang sa edad ko po ngayon. hanggang sa edad ko po. Tinatanggap kita, Tanggap kita, Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, bilang aking Diyos, bilang aking Diyos, tagapagligtas, tagapagligtas, hari hari ng aking pong buhay, kong buhay, upang sa muli mong pagbabalik sa muli mong pagbabalik, o sa oras man sa oras na ako po ako po, ay bawian mo ng buhay, bawian ng buhay. ikaw po Ako po ay aking makasama ay aking makasama dyan sa langit. diyan sa langit. Ito po ang aking panalangin Ang panalangin sa dakilang pangalan mo, bilang pangalan mo, Panginoong Jesus. Panginoong Jesus. Amen and amen. Marami pong salamat sa mga seryoso pong tumanggap sa ating Panginoon. Sige po, makakabalik na po mga kabataan sa inyo pong inuupuan. At sa gabi po ito, nais po naming manawagan sa bawat isang meron kang sakit, meron kang karamdaman. Kaibigan, gaya ng testimony na inyo pong napakinggan kanina, ang Diyos po ay nagpagaling ng karamdaman. Si Pastor Warren po, pinagaling siya sa kanyang karamdaman. Wala pong imposible sa ating pong Panginoon. Mga kaibigan, naalala ko po sa salita ng ating Panginoon sa aklat ni Mateo. Meron po Sa atin yun, sa atin yun. sabi po sa Matthew chapter 8, meron po a man with leprosy came to him and Sa begged atin him on yun, his ba tayo knees. kunin? If you are willing, sabi po dito, leper na ito, you can make me clean. And Jesus reached out his hand and touched the man. I am willing, he said, be clean. At inunat ng ating Panginoong Jesus ang kanyang kamay.
at siya'y hinipo at sinabi ng at siya'y gumaling. Kaibigan, nais ko pong sabihin sa inyo sa gabing ito na ang ating Panginoong Jesus is still in the business of touching lives.